Buong tiwalang umasa sa lalaking nasa tabi niya. Hindi inakala ni Amelia na ang sariling asawa at ang pinakamalapit na sekretarya ang lihim na nagbabalak agawin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Nang magsimulang mabuo ang mga ebidensyang hindi na maitatanggi, pinili niyang lumaban at ilantad ang katotohanan sa mismong larong inakala nilang kontrolado nila. Ngunit kapag ang kasakiman at panlilinlang ay nagsanib, mananaig pa rin kaya ang hustisya? O may mas malaking pagbabaliktad na naghihintay? Ang nangiti sa mga labi ni Amelia Amy Reyes Valencia ay kasing init ng sikat ng araw na tumatagos sa salaming bintana ng kanyang marangyang opisina. Mula sa pinakatuktok ng gusali ng Valencia Holdings, tanaw niya ang buong syudad ng Makati, isang kahariang bakal at salamin na minana niya mula sa kanyang ama. At ngayon ay pinamumunuan niya ng may buong puso at talino. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang kanyang atensyon ay wala sa mga nagtataasang gusali o sa mga numerong kumikinang sa screen ng kanyang computer. Ito'y nakatuon sa isang silver-plated na picture frame na nakatayo sa kanyang mesa. Larawan nila ng kanyang asawang si Miguel, kuha noong araw ng kanilang kasal. Sa larawan, ang mga mata ni Miguel ay puno ng pagsamba. Ang ngiti nito'y para lamang sa kanya. 5 taon na ang nakalipas, ngunit sa tuwing titingnan ni Amelia ang larawan, bumabalik ang kilig na naramdaman niya sa unang pagkakataon. Si Miguel ang kanyang naging kanlungan, ang kanyang lakas. Sa isang mundong puno ng kompetisyon at mga mapagpanggap na tao, si Miguel ang kanyang katotohanan, ang lalaking minahal siya hindi dahil sa kanyang pangalan o yaman, kundi dahil sa kung sino siya. Napangiti siyang muli, hinaplos ang salamin ng frame. Ngayong gabi, ang kanilang 5th anibersaryo. Isang sorpresa ang inihanda niya para kay Miguel. Isang bagay na alam niyang matagal nang pinapangarap nito. Bigla, pumasok sa kanyang isipan ang isang alaala. Isang gabing malamig at maliwanag dahil sa libu-libong ilaw sa isang hardin. Ang gabing lumuhod si Miguel sa kanyang harapan, hawak ang isang singsing na may diamanteng kumikinang. Amelia, sabi nito noon, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko maipapangako sa iyo ang buong mundo dahil pag-aari mo na ito. Pero maipapangako ko sa iyo ang puso ko, ang katapatan ko, at ang buhay ko. Mamahalin kita nang walang pag-aalinlangan, Amy. Sa yaman man o sa hirap man o sa ginhawa. Hayaan mo akong maging iyong sandalan habang buhay. At sa loob ng 5 taon, tinupad nito ang pangakong yon. O iyon ang buong akala niya. Inayos ni Amelia ang kanyang mga gamit. Oras na para umuwi at simulan ang kanilang selebrasyon. Kinuha niya ang kanyang designer handbag at naglakad palabas ng opisina. Ang kanyang sekretaryang si Isabel Garcia ay magalang na tumayo. Ma'am Amy, una na po kayo? Tanong ni Isabel. Ang ngiti nito'y kasing perpekto ng kanyang ayos. Si Isabel ay hindi lamang isang sekretarya. Para na siyang isang nakababatang kapatid kay Amelia. Matagal na itong naninilbihan sa pamilya Reyes bago pa man sila ikasal ni Miguel. Oo, Bel. Maaga akong uuwi ngayon. Alam mo na anibersaryo namin, sagot ni Amelia. May kasamang kindat. Ikaw na ang bahala rito, ha? Siyempre po, ma'am. At happy anniversary po sa inyo ni Sir Miguel. Salamat, Belle. Bumaba si Amelia patungo sa basement parking, ang tunog ng kanyang mga takong ang tanging umalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa air conditioning ay nagbigay sa kanya ng bahagyang kilabot. Habang papalapit siya sa kanyang sasakyan, isang maliit na anino ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Napahinto siya. Isang batang lalaki, marahil ay mga 10 taong gulang lamang, ang nakatayo sa kanyang harapan. Manipis ang suot nitong t-shirt, may bahid ng dumi ang pisngi, at ang mga mata nito'y malalaki at puno ng takot. Sa isang kamay,
Hawak nito ang ilang piraso ng lottery ticket. "Ma'am, bili na po kayo ng ticket," sabi ng bata. Ang boses ay halos hindi marinig. Bahagyang kumunot ang noo ni Amelia. Paano nakapasok ang isang batang kalye sa isang pribado at mahigpit na binabantayang paradahan? Ngunit ang awa ay mabilis na pumalit sa kanyang pagtataka. Kumuha siya ng pera sa kanyang wallet. "Sige iho, akin na ang 5, malumanay niyang sabi. Hindi na niya kinuha ang mga tiket. "Sa'yo na yan, umuwi ka na, at baka gabihin ka." Akmang tatalikod na si Amelia nang maramdaman niya ang isang maliit at nanginginig na kamay na humawak sa laylayan ng kanyang damit. "Ma'am, sandali po." Muli siyang napalingon. Ang takot sa mga mata ng bata ay napalitan ng isang kakaibang determinasyon. Lumapit ito sa kanya na para bang may ibubulong na isang napakahalagang sikreto. "Ma'am," ulit ng bata. Ang boses ay nanginginig. "Mag-ingat po kayo." "Mag-ingat? Saan?" Naguguluhang tanong ni Amelia. Tumingin ang bata sa kaliwat kanan na para bang tinitiyak na wala silang ibang kasama. Pagkatapos ay muli itong tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Ma'am, mag-ingat po kayo sa asawa ninyo at kay Miss Isabel." Isang malamig na hangin ang tila dumampi sa batok ni Amelia. Mas malamig pa kaysa sa aircon ng basement. Ang mga salita ng bata ay parang isang dagundong na sumira sa katahimikan ng kanyang perpektong mundo. Anong sinasabi mo, iho?" "Narinig ko po sila, ma'am. Dito lang po kanina. Sa loob ng itim na kotse. Sabi po ng asawa ninyo, malapit na raw po makuha ang lahat. Kailangan lang daw po nila ang pirma ninyo. At si Miss Isabel, tuwang-tuwa po siya." Bawat salita ay parang isang patak ng asido na tumutulo sa kanyang puso. Hindi. Imposible. Isang bata lang ito. Marahil ay nagkakamali lang siya ng dinig. O baka naman ay may nag-utos lang sa kanya para guluhin ang isip niya. "Bata, hindi magandang biro yan," sabi ni Amelia. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Ngunit ang takot sa mukha ng bata ay totoo. "Hindi po ako nagbibiro, ma'am. May masama silang binabalak sa inyo. Kailangan niyo pong mag-ingat." Pagkasabi noon, bigla itong tumakbo. Ang mga mumunting paa ay mabilis na nawala sa dilim ng paradahan na para bang isang multo. Naiwan si Amelia na nakatayo. Ang perang hawak ay nalukot sa kanyang palad. Ang tibok ng kanyang puso ay malakas, dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ang mga salita ng bata ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Mag-ingat po kayo sa asawa ninyo at kay Miss Isabel. Malapit na raw po makuha ang lahat. Kailangan lang daw po nila ang pirma ninyo." Automatiko at hindi niya alam kung bakit ay tumingala siya. Mula sa kinatatayuan niya, sa isang partikular na anggulo, ay tanaw niya ang bintana ng kanyang sariling opisina sa itaas. At doon, nakita niya sila. Ang anino ni Miguel at ni Isabel. Nakatayo sila malapit sa isa't isa. At sa isang saglit, nakita niya itong tumawa. Isang klase ng tawa ng malaya at pamilyar. Isang tawa ng para lamang sa dalawang taong magkakilala ng lubos. Hindi nang ngumingiti si Amelia. Nakatayo siyang mag-isa sa gitna ng malamig na paradahan. Ang susi ng kanyang kotse ay mahigpit na hawak. Ang puso niya ay nag-uumpisang mabasag. Ang isip ay gulong-gulo sa pagitan ng 5 taon ng pagtitiwala at ng isang nakakakilabot na babala mula sa isang estranghero. Ang biyahe pauwi ay naging isang malabong panaginip para kay Amelia. Ang mga pamilyar na kalsada ng Makati, ang mga kumikinang na ilaw ng mga gusali, lahat ay tila walang kahulugan. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mga salita ng bata, na parang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog. Hindi. Isang pagkakamali lang. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Isang bata lang yon. Baka nagkamali ng dinig, o baka may nag-utos lang para manira.
Ngunit sa tuwing pipikit siya, nakikita niya ang anino ni Miguel at Isabel sa bintana, ang kanilang mga tawa. Pagdating niya sa kanilang mansyon sa isang marangyang subdibisyon, nadatnan niyang naghihintay si Miguel sa sala. Nakatayo ito sa tabi ng isang mesang maganda ang pagkakayos. May 2 kandilang nakasindi at isang bote ng mamahaling champagne. Ang nangiti nito ay kasing init ng dati. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakaramdam si Amelia ng kakaibang lamig. Happy anniversary, mahal ko, bati ni Miguel. Lumapit ito at marahang humalik sa kanyang mga labi. Ang halik ay pamilyar, ngunit para kay Amelia, may kulang. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko? Pinilit ni Amelia na ngumiti. Siyempre, ang ganda, Miguel. Salamat. Ang kanilang hapunan ay naging isang pagpapanggap. Sinubukan ni Amelia na ibalik ang dating sigla, ang dating init. Nagkwento siya tungkol sa kanyang araw, maingat na iniiwasan ang tungkol sa nangyari sa paradahan. Si Miguel naman ay masayang nagkwento tungkol sa isang bagong deal na isinasara ng kumpanya. Ngunit sa ilalim ng mga ngiti at magagandang salita, naroon ang isang tensyong hindi maipaliwanag. Bawat galaw ni Miguel, bawat sulyap nito ay binibigyan niya ng kahulugan. Pagkatapos ng hapunan, iniabot ni Miguel ang isang maliit at eleganteng kahon. Para sa'yo, mahal. Binuksan ito ni Amelia. Isang kwintas na may diamanteng hugis puso ang laman niyon. Sa ibang pagkakataon, ito sana ang magpapatili sa kanya sa tuwa. Ngunit ngayon, ang kinang ng diamante ay tila nanunduya. Pakiramdam niya, ito ay isang pampalubag loob, isang panakip butas sa isang kasalanang hindi niya pa natutuklasan. Salamat, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Ang ganda. Isusuot ko sa'yo, alok ni Miguel. Tumalikod si Amelia at hinayaan si Miguel na ikabit ang kwintas sa kanyang leeg. Nang dumampi ang mga daliri nito sa kanyang batok, hindi kilig ang kanyang naramdaman, kundi isang bahagyang pangingilabot. Ilang sandali pa, tumunog ang telepono ni Miguel. Tiningnan nito ang screen at bahagyang kumunot ang noo. Excuse me, mahal. Sagutin ko lang ito. Tungkol sa trabaho. Tumayo ito at naglakad palabas patungo sa balkonahe. Karaniwan hindi ito pinapansin ni Amelia. Sanay na siyang abala si Miguel kahit sa gabi. Ngunit ngayon, bawat kilos nito ay kahina-hinala. Maingat siyang tumayo at dahan-dahang sumunod. Sapat lang ang layo para hindi siya mapansin. Tumigil siya sa likod ng salaming pinto, nakatago sa dilim. Narinig niya ang boses ni Miguel, mahina at pabulong, ngunit sapat na para marinig niya ang ilang mga salita sa katahimikan ng gabi. O sigurado na, kailangan lang nating ilipat lahat ng assets. Nanigas si Amelia sa kanyang kinatatayuan. Assets? Anong assets? Hindi niya pwedeng malaman. Kailangan nating bilisan bago niya malaman ang tungkol sa mga utang. Oo, ako na ang bahala. Sige. Ibinaba ni Miguel ang tawag. Huminga ito ng malalim bago humarap para bumalik sa loob. Mabilis pa sa 4:00, bumalik si Amelia sa kanyang upuan, nagkunwaring walang narinig. Ang tibok ng kanyang puso ay napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Sino yon? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Wala. Yung bagong kliyente. Makulit lang talaga. Sagot ni Miguel. Umupo ito at muling ngumiti. Ngunit ngayon, ang ngiti nito ay hindi na nakakarating sa mga mata. Kinabukasan sa opisina, ang pakiramdam ng pagkabalisa ay hindi nawala. Mas lalo pa itong tumindi. Pilit na iwinawak ni Amelia ang mga hinala sa kanyang isip, ngunit parang mga aninong patuloy siyang sinusundan. Bandang 10:00 ng umaga, pumasok si Isabel sa kanyang opisina, dala ang isang tasa ng kape. Ma'am Amy, kape po ninyo. Salamat, Belle.
Sagot ni Amelia, hindi tumitingin mula sa mga papeles na nasa kanyang harapan. Ngunit habang inilalapag ni Isabel ang tasa sa kanyang mesa, isang pamilyar na amoy ang nahagip ng kanyang pang-amoy. Isang mamahalin at matapang na pabango ng babae. Itinaas ni Amelia ang kanyang tingin. Ito ang eksaktong pabango na naamoy niya sa Amerikana ni Miguel kagabi nang yakapin niya ito pagdating niya mula sa trabaho. Akala niya'y naamoy lang niya ito mula sa kung saang babaeng nakasabay nito sa elevator. Ngunit ngayon, napatingin siya kay Isabel na nakangiti pa rin ng matamis. Isang ngangiting ngayon ay tila puno ng lason. Ang lahat ng piraso ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan at ang nabubuong larawan ay isang imahe ng kataksilan. Buong araw, hindi siya mapakali. Ang mga salita ng bata, ang tawag sa telepono, ang pabango. Lahat ay tumuturo sa isang masakit na katotohanan. Ngunit kailangan niya ng patunay. Isang bagay na hindi maikakaila. Nang mag-aalas 5 ng hapon, habang abala ang lahat sa pag-uwi, sinabi ni Amelia kay Miguel na may tatapusin pa siyang importante at baka gabihin siya. Ito ay isang kasinungalingan. Ang totoo, hinintay niyang umalis si Miguel at Isabel. Nang sigurado siyang wala na ang mga ito, dahan-dahan siyang pumasok sa opisina ni Miguel. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Pakiramdam niya'y isa siyang magnanakaw sa sarili niyang teritoryo. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa leather briefcase ni Miguel na naiwan sa ibabaw ng mesa nito. Nagdalawang isip siya. Mali ito. Isa itong paglabag sa tiwala. Ngunit anong tiwala pa ang natitira? Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang briefcase, mga papeles ng kumpanya, mga report. At sa ilalim ng lahat, isang folder na may markang private and confidential. Binuksan niya ang folder. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nasa harapan niya ang isang draft ng isang dokumento. Isang deed of assignment and transfer of shares. Nakasaad doon na ililipat ang lahat ng voting shares ng Valencia Holdings, ang mga shares na minana pa niya mula sa kanyang ama, sa iisang pangalan, ang pangalan ni Miguel Valencia. Ang papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang mga letra ay lumalabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Totoo nga, lahat ng ito. Totoo. Hindi ito isang bangungot. Ang pagmamahal, ang mga pangako, ang 5 taon nilang pagsasama, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang sakit ay napakatindi na para bang sinasaksak ang kanyang puso ng paulit-ulit. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi na niya kailangan ng iba pang paliwanag. Nakatitig sa kontrata, isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na magbabago sa takbo ng lahat. Ano ang gagawin niya ngayon? Ang dokumento sa kanyang kamay ay tila may sariling bigat. Isang bigat na humihila sa buong pagkatao ni Amelia, pababa sa isang madilim na kawalan. Saglit siyang natulala. Ang mga salita sa papel ay paulit-ulit na sumasayaw sa kanyang paningin hanggang sa mawalan na ang mga ito ng kahulugan. Ang tanging naiwan ay ang pangalan, Miguel Valencia. Ang pangalan ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso, ng kanyang buhay, ng mana mula sa kanyang ama. Isang tawa ang biglang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang walang saya, walang buhay. Isang tawang puno ng sakit at kabiguan. 5 taon. 5 taon ng matatamis na salita, ng mainit na yakap, ng mga pangarap na sabay nilang binuo. Lahat pala ay isang palabas, isang napakahusay na pag-arte. Dahan-dahan, ibinalik niya ang folder sa loob ng briefcase. Ang bawat galaw ay kontrolado, na para bang sa isang maling paghawak ay babagsak siya at madudurog. Isinara niya ito nang walang ingay at inayos ang lahat na para bang walang nangyari. Ngunit may
Ngunit may nangyari. Sa loob niya, isang malaking bagyo ang namumuo. Naglakad siya palabas ng opisina ni Miguel. Ang mga hakbang ay matatag kahit ang mga tuhod niya ay nanginginig. Dumiretso siya sa executive washroom, isang lugar na laging tahimik at pribado. Nang marinig niya ang pag-click ng kandado sa pinto, doon lamang bumigay ang kanyang kontrol. Napahawak siya sa malamig na marmol ng lababo, ang ulo ay nakayuko. Huminga siya ng malalim, ngunit ang hangin ay tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay isang estranghera. Maputla ang mukha. Ang mga mata ay puno ng luhang nagbabadyang tumulo. Ang labi ay nanginginig. At sa wakas, ang mga luha ay bumuhos. Walang tunog. Tahimik na agos ng sakit na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Iniluha niya ang 5 taon ng pag-ibig na naging kasinungalingan. Iniluha niya ang katapatan ni Isabel na naging lason. Iniluha niya ang sarili niyang katangahan. Paano siya naging ganito kabulag? Ang lahat ng maliliit na senyales na binaliwala niya. Ang mga gabing ginagabi ito ng ang mga biglaang pagbabago sa ugali nito. Lahat ay bumalik sa kanyang alaala. Malinaw at masakit. Nagbuhos siya ng malamig na tubig sa kanyang mukha. Muli siyang tumingin sa salamin. Ang mga luha ay tumigil na. Ang sakit ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may kasama na itong apoy. Isang nagbabagang galit. Hindi sila pwedeng manalo. Hindi niya hahayaang sirain ng mga taong ito ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Ang lahat ng dapat ay para sa kinabukasan niya. Ang babaeng umiiyak sa salamin ay unti-unting nawala. Ang pumalit ay isang imahe ng reyna, isang reynang nasugatan, ngunit hindi kailanman magpapatalo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang panga ay tumigas. Kung gusto nila ng laro, ibibigay niya sa kanila. Ngunit sa larong ito, siya ang gagawa ng mga patakaran. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa isang lumang listahan ng mga contact, hinanap niya ang isang pangalan na madalas banggitin ng kanyang ama noon. Isang pangalan na sinasabi nitong ang tanging taong mapagkakatiwalaan mo kapag ang lahat ay tumalikod na sayo. David Santos, ang pinakamahusay na internal auditor ng kumpanya. Isang oras ang lumipas, nakaupo si Amelia sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa isang eskinita sa Legazpi Village, malayo sa mga pamilyar na lugar. Ang lugar ay amoy lumang libro at bagong timplang kape. Isang perpektong lugar para sa isang lihim na pag-uusap. Dumating ang isang lalaking nasa edad 40. Simpleng manamit at may mga matang mapanuri. Ito si David Santos. Sa kanyang paglapit, agad niyang naramdaman ang bigat ng problema. Mrs. Valencia, magalang na bati nito. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Walang paligoy-ligoy si Amelia. Inilatag niya ang lahat. Ang babala ng batang nagtitinda ng tiket sa paradahan. Ang narinig niyang pag-uusap sa telepono, ang pabango ni Isabel, at ang pinakamatibay na ebidensya, ang draft ng kontratang nakita niya sa briefcase ni Miguel. Habang siya'y nagsasalita, si David ay tahimik lamang na nakikinig. Walang bahid ng gulat sa mukha nito, tanging malalim na konsentrasyon. Ang kanyang katahimikan ay mas nakatulong kay Amelia kaysa sa anumang salita ng awa. Nang matapos si Amelia, huminga ng malalim si David. Matagal ko na pong nararamdaman na may mali sa mga galaw ni Mr. Valencia. Mahinahon nitong sabi. May mga transaksyon na mukhang legal sa papel. Pero kahina-hinala ang timing at ang mga taong sangkot. Ngunit wala akong sapat na ebidensya para kumilos. Tumingin si David ng diretso sa mga mata ni Amelia. Mrs. Valencia, ang binabalak nila ay hindi lang simpleng pagkuha ng pera. Ito ay corporate takeover mula sa loob. At kung magtatagumpay sila, wala pong matitira sa inyo. Alam ko, matatag na sagot ni Amelia. Kaya kailangan kita, David. Kailangan ko ng investigasyon. Isang malalim at malawak na investigasyon
Sa bawat transaksyon, bawat tawag, bawat email ni Miguel at ni Isabel, kailangan ko ng ebidensyang hindi nila maitatanggi. Tumango si David, may paghanga sa kanyang mga mata. Sa kabila ng halatang sakit, nakikita niya ang bakal na determinasyon ng isang tunay na Reyes. Gagawin ko po, ma'am, pero kailangan nating maging maingat at kailangan ninyong gawin ang pinakamahirap na parte. Ano yon? Kailangan ninyong magpanggap, sabi ni David. Kailangan ninyong umarte na parang walang nangyari, na kayo pa rin ang mapagmahal at nagtitiwalang asawa. Hayaan ninyo silang maging kampante. Hayaan ninyo silang isipin na nananalo na sila. Sa ganoong paraan, magkakamali sila. At kapag nagkamali sila, nandoon tayo para saluhin sila. Ang pagiging isang mahinang asawa, ang pagiging isang sunod-sunurang tuta. Ang ideya ay kasuklam-suklam para kay Amelia. Ngunit alam niyang tama si David. Iyon ang tanging paraan. Gagawin ko, sabi ni Amelia. Ang boses ay puno ng yelo. Nagsimula na ang laro. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Amelia, nadatnan niyang nag-aalala si Miguel. Saan ka galing, mahal? Kanina pa kita tinatawagan, sabi nito. May pag-aalala sa boses. Isang pag-aalalang ngayon ay alam niyang peke. Ngumiti si Amelia. Isang ngiting pinraktis niya sa sasakyan. Isang ngiting pagod ngunit puno ng pagmamahal. Lumapit siya at yumakap dito. Pasensya na. Sumakit lang ang ulo ko sa trabaho. Nagpahangin lang ako sandali. Niyakap siya pabalik ni Miguel. Sana sinabi mo. Hayaan mo. Malapit nang matapos ang lahat ng stress mo. Ako na ang bahala sa lahat. Oo, alam ko. Sabi ni Amelia sa kanyang isip habang nakasubsob ang mukha sa dibdib nito. Alam na alam ko. Humiwalay siya sa yakap at tiningnan ito sa mga mata. Salamat, Miguel. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Naniwala si Miguel. Nang hating gabi, habang mahimbing na natutulog si Miguel sa tabi niya, dahan-dahang bumangon si Amelia. Kinuha niya ang kanyang telepono at lumabas sa balkonahe. Maya-maya, nag-vibrate ito. Isang text message mula kay David. Binuksan niya ito. Mrs. Valencia, I found the first irregular financial transactions. It's worse than we thought. Napahigpit ang hawak ni Amelia sa telepono. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit mas malamig ang yelong bumabalot ngayon sa kanyang puso. Pinanood ni Miguel Valencia si Amelia habang nakaupo ito sa kanyang mesa, abala sa pagpirma sa isang tumpok ng mga dokumento. Mula sa kanyang kinatatayuan sa may pintuan ng sariling opisina, isang ngiti ng tagumpay ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga dokumentong iyon ay hindi gaanong importante. Mga routine purchase order at minor expense approvals. Ngunit para kay Miguel, bawat paglagda ni Amelia ay isang maliit na hakbang palapit sa kanyang pinakaaasam na tagumpay. Sa mga nagdaang araw, napansin niya ang pagbabago kay Amelia. Nawala ang dating sigla nito, ang dating kislap sa mga mata. Madalas itong tahimik, malalim ang iniisip. Ngunit hindi ito ikinabahala ni Miguel. Sa halip, ikinatuwa pa niya ito. Para sa kanya, ito ay mga senyales na epektibo ang kanyang plano. Ang unti-unting pagbigat ng responsibilidad sa kumpanya ay nagsisimula nang dumurog sa diwa nito. Perpekto. Lumapit siya, dala ang isang folder. Mahal, pasensya na sa abala. May isa pa pala, para sa approval ng bagong marketing budget. Tumingin si Amelia mula sa mga papel. Ang mga mata nito ay may bakas ng pagod. Tiningnan nito ang dokumento. Ang mga labi ay bahagyang nakaawang na parabang nag-aalinlangan. Saglit na katahimikan. Nakita ni Miguel ang pag-aalinlangang iyon at binigyan niya ito ng isang mapagmahal na ngiti. Kung pagod ka na, ako na ang titingin niyan. Malambing niyang sabi. Alam kong marami kang iniisip. Umiling si Amelia at kinuha ang ballpen. Hindi, ayos lang. Trabaho ko to. Pinirmahan nito ang papel nang walang karagdagang tanong.
Isang munting kagalakan ang naramdaman ni Miguel. Ganoon na lamang kadali. Ang dating Amelia na sinusuri ang bawat detalye, na tinatanong ang bawat numero, ay nawawala na. Ang pumapalit ay isang babaeng pagod at handa ng sumuko, handang ipasa ang korona. Kawawang Amelia, isip-isip niya, masyadong malambot para sa mundong ito. Huwag kang mag-alala. Mahal ko. Malapit ka nang makapagpahinga. Nang gabing iyon, sa isang mamahalin at pribadong bar sa Bonifacio Global City, nagkita sila ni Isabel. Ang lugar ay balot sa dim na ilaw at mahinang jazz music, ang perpektong tagpuan para sa 2 taong may itinatagong sikreto. "Kamusta ang ating Reyna?" tanong ni Isabel habang umiikot ang mamahaling red wine sa kanyang kopita. Ang kanyang ngiti ay matalim, puno ng panunuya. "Lumalambot na," sagot ni Miguel. May pagmamalaki sa boses. Pumipirma na siya nang hindi nagtatanong. Isang kumpas ko na lang at bibigay na siya. "Magaling," sabi ni Isabel. Siya ang utak sa likod ng lahat. Ang kanyang talino at kawalan ng awa ang gasolina sa ambisyon ni Miguel. Kung ganoon, oras na para sa susunod na hakbang, ang paglikha ng krisis. Inilatag ni Isabel ang plano. Gagamit sila ng mga pekeng dokumento para palabasin na isang malaking investment ng Valencia Holdings sa ibang bansa ang nalugi. Magkakalat sila ng tsismis sa mga board members. Gagawa sila ng isang sitwasyon ng kaguluhan at pagkatakot. Isang sitwasyong tanging isang malakas at desididong leader ang makakalutas. At ang leader na yon ay ikaw, Miguel. Pagtatapos ni Isabel, ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Napatingin si Miguel sa labas ng bintana. Sa mga kumikinang na ilaw ng syudad, bigla bumalik sa kanyang alaala ang isang imahe mula sa nakaraan. Nasa kolehiyo pa lamang sila noon ni Isabel. 2 matalinong estudyante na puno ng pangarap, ngunit salat sa pera. Ang kanilang pangaraw-araw na pagkain ay instant noodles at ang kanilang inumin ay ang pinakamurang kape sa karinderya. Isang araw, sa isang event ng universidad, nakita nila si Amelia Reyes sa unang pagkakataon. Nakababa ito mula sa isang magarang kotse, suot ang mga damit na katumbas na ng kanilang isang taong baon. Ngumiti ito sa lahat, isang ngingiting tila walang problema sa mundo. Naalala ni Miguel ang pait na naramdaman niya. Ang pakiramdam na gaano man siya magsumikap, hinding-hindi niya mararating ang level ng isang Amelia Reyes na ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Naalala niya ang sinabi ni Isabel habang pinapanood nila si Amelia na tumatawa kasama ang mga kaibigan nito. "Balang araw, Miguel, luluhod din sa atin ang mga tulad niya." Ang alaalang iyon ang nagbigay buhay sa apoy sa kanyang puso. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na siya, si Miguel Valencia na minsang tiningnan na parang basura, ang mas karapat-dapat. "Malapit na, Belle," sabi ni Miguel. Ang boses ay puno ng determinasyon. Binalingan niya si Isabel. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang pangunawang matagal na nilang pinagsasaluhan. Mapapasa atin din ang lahat at makikita niya kung sino talaga ang dapat na nasa itaas. Ngumiti si Isabel, isang nangiting mas malamig pa kaysa sa yelo. May kinuha siya mula sa kanyang mamahaling handbag, isang folder na kasing kulay ng dugo. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa sa pagitan nila. "Nasa tamang landas tayo," sabi ni Isabel. Ang boses ay halos isang bulong. "At ito ang tatapos sa kanya. Ito ang magpapatunay na hindi lang siya isang mahinang leader, kundi isang pabayang anak. Kailangan lang niyang maniwala dito at tapos na ang laro." Tinitigan ni Miguel ang folder. Ito na, ang huling pako sa kabaong ng paghahari ni Amelia. Ang simula ng kanyang sariling imperyo. Ang bawat araw para kay Amelia ay naging isang maselang pag-arte
sa entablado ng kasinungalingan. Ang kanyang mansyon ay ang kanyang entablado, ang Valencia Holdings ay ang kanyang battlefield, at si Miguel at Isabel ang kanyang walang kamalay-malay na manonood. Ang pagngiti kay Miguel sa umaga, ang paghalik dito bago umalis, ang pakikipag-usap kay Isabel tungkol sa mga walang kwentang bagay, lahat ay parte ng isang script na paulit-ulit niyang isinasa puso. Ngunit sa likod ng maskara ng isang mapagmahal na asawa at isang mabait na amo, naroon ang isang isipang walang tigil sa paggana, isang pusong nag-iipon ng bawat patak ng sakit at ginagawa itong gasolina para sa kanyang determinasyon. Isang hapon, sa parehong tahimik na coffee shop, muli silang nagkita ni David, walang palitan ng matatamis na salita. Agad na inilapag ni David ang isang brown envelope sa mesa. "May nakita ako." Simpleng sabi nito. Binuksan ito ni Amelia. Sa loob ay may ilang mga lumang litrato, halatang kinopya lamang. Ang mga larawan ay kupas na, ngunit ang mga mukha ay malinaw. Isang mas batang Miguel at isang mas batang Isabel. Nakaupo sila sa damuhan ng isang universidad, magkatabi. Ang pagkakaakbay ni Miguel kay Isabel ay higit pa sa isang kaibigan. Sa isang litrato, nakasandal ang ulo ni Isabel sa balikat ni Miguel. Pareho silang nakangiti sa kamera na para bang sila lang ang tao sa mundo. College sweethearts, paliwanag ni David. Nagsimula ang relasyon nila noong first year at nagtapos lang di umano noong makilala ka ni Miguel. Isang matalim na kirot ang tumagos sa puso ni Amelia. Mas masakit pa kaysa noong una niyang makita ang kontrata. Ang katotohanan ito ay nagbigay ng bagong dimensyon sa kataksilan. Ang kanyang buong kasal, ang kanyang buong love story ay itinayo sa abo ng isang nakaraang relasyon. O baka naman, hindi ito natapos. Baka nagtago lang ito, naghihintay ng tamang pagkakataon para muling magliyab at sunugin ang lahat sa paligid nito. Napakuyom ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Hindi ito ang oras para maging emosyonal. "May iba pa ba?" Malamig niyang tanong. "Wala pa," sagot ni David. Malinis silang gumalaw. Kailangan natin ng isang bagay na mas konkreto, isang pag-uusap, isang pag-amin. Alam ni Amelia ang ibig sabihin ni David. Kailangan nilang marinig mismo mula sa kanila. Kinabukasan, habang nasa isang meeting si Miguel sa labas ng opisina, isinagawa ni Amelia ang pinakamapanganib na bahagi ng kanyang plano. Sa kanyang palad ay isang maliit na itim na bagay, isang high-tech na recording device na ibinigay sa kanya ni David, hindi mas malaki kaysa sa isang butones. Nagdahilan siyang may kukunin sa opisina ni Miguel. Bawat hakbang niya sa hallway ay parang 1 kilometro ang layo. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa sahig ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga na parang isang malakas na tambol. Pumasok siya sa opisina. Tahimik. Walang tao. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ng malaking mahogany desk ni Miguel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang kinakapa niya ang ilalim nito, hinahanap ang perpektong lugar para itago ang aparato. Ang malagkit na pandikit sa likod nito ay dumikit sa kanyang mga daliri. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na para bang naririnig ito sa buong palapag. Idinikit niya ang aparato sa ilalim ng mesa, sa isang lugar na hindi madaling makita. Akma na siyang tatayo nang biglang bumukas ang pinto. Nanigas si Amelia sa kanyang posisyon. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. "Ma'am Amy?" Ang boses ni Isabel, puno ng pagtataka. Diyos ko, nahuli siya. Ito na ang katapusan. Ngunit ang isip ni Amelia ay mabilis na gumana. Sa isang iglap, sinadya niyang itulak ang isang ballpen mula sa pen holder sa gilid ng mesa. Gumulong ito sa sahig at pumasok sa ilalim. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang isang kamay ay nasa kanyang likod na para bang sumasakit ito. Hinarap niya si Isabel na may isang pilit ng ngiti. "Belle, ginulat mo ako." "Okay lang po kayo, ma'am?"
Tanong ni Isabel. Ang mga mata nito ay mapanuri. Sinusuri ang bawat galaw niya. Ano po ang ginagawa ninyo sa sahig? Itong likod ko kasi, pagdadahilan ni Amelia, hinahawakan ng kanyang baywang. Nahulog ko kasi, yung paborito kong ballpen na bigay ni Papa. Sumuot sa ilalim ng mesa. Ang hirap abutin. Tumingin si Isabel sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ay kay Amelia. May pagdududa pa rin sa mga mata nito, ngunit dahan-dahan itong tumango. Gusto niyo po tulungan ko kayo? Naku, huwag na. Mabilis na sagot ni Amelia. Okay na. Mamaya ko na lang kukunin kapag medyo ayos na ang likod ko. Salamat, Belle. Tumango si Isabel at ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito. Sige po, ma'am. At umalis na ito. Nang magsara ang pinto, napasandal si Amelia sa mesa. Ang mga binti ay nanginginig na parang gelatin. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang sarili. Muntik na. Sobrang muntik na. Kinagabihan, sa loob ng kanyang kotse na nakaparada sa isang madilim na bahagi ng kanilang subdibisyon, isinuot ni Amelia ang isang pares ng earphones. Ginamit niya ang isang espesyal na app sa kanyang telepono para makinig sa recording. Sa una, puro katahimikan lamang at kaluskos ng mga papel. At pagkatapos, narinig niya sila. Ang boses ni Miguel at ni Isabel. Sigurado ka bang hindi siya naghihinala? Tanong ni Isabel. Sigurado, sagot ni Miguel. May pagtawa sa boses. Masyadong mabuti ang puso ng asawa ko. Masyado siyang nagtitiwala. Iyon ang kahinaan niya. Hindi niya kailanman iisipin na ang lalaking pinakasalan niya ay kayang gawin ito sa kanya. Isang punyal ang tila sumaksak sa dibdib ni Amelia. Ang galing mong umarte, mahal. Malanding sabi ni Isabel. Minsan, kahit ako ay napapaniwala mo na mahal mo talaga siya. Narinig ni Amelia ang pagtawa ni Miguel, isang tawang puno ng kayabangan. Parte yan ng laro, Belle. At malapit na tayong manalo. Sa oras na pirmahan niya ang mga papeles sa board meeting, tapos na ang lahat. Ang Valencia Holdings ay magiging atin. Paano si Amelia? Hahayaan ko siyang magbakasyon, sabi ni Miguel na parang nag-uusap lang sila tungkol sa panahon. Isang mahaba at permanenteng bakasyon, malayo dito, para hindi na siya makagulo. Pinatay ni Amelia ang recording. Hindi na niya kayang makinig pa. Ang bawat salita ay lason. Ang bawat tawa ay isang insulto. Hinubad niya ang earphones, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ang mga luha na namuo sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng matinding puot. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Si David. Sinagot niya ito. Mrs. Valencia, sabi ni David sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso at direkta. May nakuha na ba kayo? Oo, sagot ni Amelia. Ang boses ay garalgal. Nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko. Mabuti, sabi ni David. Dahil may kailangan tayong gawin. Kailangan nating kumpirmahin ang isang mahalagang testigo. Kailangan nating mahanap ang batang lalaki sa paradahan. Napahinto si Amelia. Ang bata, ang simula ng lahat. Paano natin siya hahanapin, David? Isang saglit na katahimikan ang namayani sa linya. Iyon po ang problema, ma'am, sagot ni David. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Para kay David Santos, ang trabaho ay laging walang personalan. Ang mga numero, datos at ebidensya ang kanyang mundo. Ang emosyon ay isang balakid, isang bagay na nakakalabo sa pag-iisip at nagdudulot ng pagkakamali. Sa loob ng 20 taon, ito ang prinsipyong pinanghawakan niya, ang nagdala sa kanya sa tuktok ng kanyang propesyon. Ngunit ang kaso ni Amelia Valencia ay iba. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng higit pa sa profesional na obligasyon. Nakita niya sa mga mata nito ang isang klase ng sakit na pamilyar sa kanya. Ang sakit ng pagtataksil na nagmumula sa mga taong inaasahan mong poprotekta sa'yo.
At ngayon, ang kasong ito ay nagdala sa kanya sa isang lugar na matagal na niyang tinalikuran. Ang tanging impormasyong hawak niya tungkol sa bata ay ang hitsura nito at ang katotohanang nagtitinda ito ng lottery ticket malapit sa Valencia Building. Nagmaneho si David patungo sa lugar na yon, hindi sakay ng kanyang magarang sasakyan, kundi sakay ng isang lumang kotse para hindi makatawag ng pansin. Ipinark niya ito sa malayo at nagsimulang maglakad. Nagtanong-tanong siya sa mga street vendor, sa mga security guard, sa mga batang kalye. May kilala ba kayong batang lalaki, mga 10 taong gulang, mapayat, nagtitinda ng lottery ticket? Paulit-ulit niyang tanong. Ang iba ay umiiling. Ang iba ay nagkikibit-balikat. Makalipas ang ilang oras ng paghahanap, isang matandang nagtitinda ng sigarilyo ang nagbigay sa kanya ng direksyon. Ah, si Lito ba? Oo, taga-barangay San Roque yon, doon sa may tulay, sa may estero. Ang barangay San Roque. Ang pangalan pa lang ay nagdulot na ng isang pamilyar na kirot sa dibdib ni David. Ito ang lugar kung saan siya isinilang. Isang lugar ng masisikip na eskinita, amoy ng basura, at mga pangarap na namamatay bago pa man magsimula. Isang lugar na iniwan niya 25 taon na ang nakalipas nang walang lingon-likod. Habang naglalakad siya sa makikitid na daan, ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Ang basketball court kung saan una siyang natutong dumiskarte. Ang tindahan kung saan siya nagnakaw ng isang dilatang sardinas dahil sa gutom. At ang ilog, ang mabahong estero na naging saksi sa lahat ng kanyang mga luhang pilit niyang tinago. Nakarating siya sa isang hilera ng mga barong-barong na gawa sa yero at pinagtagpi-tagping kahoy. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng kahirapan. Nagtanong siya ulit at itinuro sa kanya ang isang maliit na dampa sa dulo ng eskinita. Kumatok siya sa pintong gawa sa manipis na plywood. Isang mahinang boses mula sa loob ang nagsabing, "Pasok." Pagbukas niya ng pinto, isang nakakapasong hangin ang sumalubong sa kanya. Madilim ang silid. Tanging isang maliit na bumbilya ang nagbibigay liwanag. Sa isang sulok, may isang babaeng nakahiga sa isang manipis na banig. Ubo ng ubo. Payat na payat ito. Ang mga mata ay lubog. Ngunit sa kabila ng sakit, may bakas ng dignidad sa kanyang mukha. At sa tabi nito, nakaupo ang isang batang lalaki. Mapayat. Ang parehong bata, mula sa deskripsyon, si Lito. Sino po sila? Tanong ng bata. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit si David ay hindi sa bata nakatingin. Nakatitig siya sa babaeng may sakit. Ang mukhang iyon. Kahit na kinain na ng sakit at ng panahon, hindi niya maaring makalimutan. Ang mga matang iyon, ang huling nakita niya bago siya umalis para makipagsapalaran sa Maynila. Ang babae, Enyumki, ay nagsikap na bumangon. Tinitigan siya nito. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha, sa pag-aalinlangan at sa pag-asa. Di David? Ang pangalan ay lumabas sa mga labi nito na parang isang panalangin. Anak, ikaw na ba yan? Sa isang iglap, gumuho ang pader na itinayo ni David sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 25 taon. Ang professional na auditor ay nawala. Ang naiwan ay isang anak na matagal na walay, isang kuya na hindi nakilala ang sariling kapatid. Inay, ang salitang halos naubos na sa kanyang bokabularyo ay muling nabuhay. Lumapit siya at lumuhod sa tabi ng kanyang ina, hinawakan ang payat nitong kamay. Ang mga luha na matagal niyang ikinulong ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Si Lito, na ngayon ay nakilala niyang si Angelo, ang kanyang bunsong kapatid, ay nakatingin lang sa kanila. Gulong-gulo at hindi maintindihan ang nangyayari. Nalaman niya ang lahat. Ang kanyang ina
ay may malubhang sakit sa baga. Ang kanyang ama ay matagal nang pumanaw. At si Angelo Lito de la Cruz, ang kanyang kapatid, ay huminto sa pag-aaral para magtinda ng lottery ticket at kumita ng pera para sa gamot ng kanilang ina. Siya, si David Santos, ay nagpapadala ng pera buwan-buwan sa isang lumang address. Hindi alam na matagal na pala silang pinaalis doon. Ang bigat ng pagsisisi ay halos dumurog sa kanya. Ang lahat ng kanyang tagumpay, ang kanyang yaman, ay walang kwenta kung ang sarili niyang pamilya ay nagdurusa ng ganito. Nang gabing iyon, matapos niyang dalhin ang kanyang ina sa isang pribadong ospital at iwan si Lito sa pangangalaga ng isang pinagkakatiwalaang kaibigan, tinawagan niya si Amelia. Nagkita sila sa isang parking lot ng isang simbahan, gabi na at tahimik. "Nahanap mo ba siya?" Agad na tanong ni Amelia. Hindi agad nakasagot si David. Huminga siya ng malalim. "Oo ma'am, nahanap ko siya." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amelia. Ang kanyang sariling mga mata ay namumugto pa. "Ang bata, si Angelo. Kapatid ko po siya." Nakita ni David ang pagkabigla sa mukha ni Amelia. Isang pagkabiglang mabilis na napalitan ng pag-unawa. At pagkatapos ay ng isang malalim na awa. Ang babala na ibinigay niya sa inyo ay hindi lang isang simpleng babala. Pagpapatuloy ni David, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Iyon ay isang sigaw ng tulong mula sa isang pamilyang hindi ko alam na nangangailangan na pala ng saklolo. "Ma'am, ang kasong ito, ang laban na ito, hindi na po ito trabaho lang para sa akin." Huminga siya ng malalim. Ang kanyang determinasyon ay mas matibay pa kaysa dati. Ngayon, personal na to. Tinitigan siya ni Amelia. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at empleyado. Sila ay 2 taong pinag-isa ng sakit, ng kataksilan, at ngayon, ng isang hindi inaasahang ugnayan ng tadhana. 2 taong handang lumaban, hindi lang para sa hustisya, kundi para sa mga taong mahal nila. "Hindi natin sila hahayaang manalo, David," sabi ni Amelia. Ang boses ay kasing tigas ng bakal. "Hindi kailanman." Ang pagbubunyag tungkol sa pagkatao ni David at ang kalagayan ng kanyang pamilya ay nag-iwan ng malalim na marka kay Amelia. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanya, sa kanyang pera o sa kanyang nasirang puso. Ito ay naging laban na rin para kay David, para sa kanyang may sakit na ina, at lalo na para kay Lito, ang batang sa kabila ng kahirapan ay nagpakita ng kabutihan at tapang na siyang nagsimula ng lahat. Ang kanilang mga tadhana ay hindi inaasahang nagkabuhol-buhol, at dahil dito, mas tumibay ang determinasyon ni Amelia. Kasabay nito, naramdaman niyang nagsimula nang gumalaw ng mas mabilis ang kanyang mga kaaway. Tulad ng isang ahas na papalapit sa kanyang biktima, naramdaman ni Amelia ang paghigpit ng kanilang mga galamay. Nagsimula ito sa isang emergency board meeting na biglaang ipinatawag ni Miguel sa loob ng marangyang boardroom ng Valencia Holdings. Sa harap ng mga seryosong mukha ng mga board members, iprinesenta ni Miguel ang isang ulat na puno ng masasamang balita. Gamit ang mga pekeng dokumento at mga numerong minanipula, ipinakita niya na ang isang malaking investment ng kumpanya sa Europa ay biglang bumagsak. Ayon sa kanya, milyon-milyong dolyar ang nawala at ang Valencia Holdings ay nasa bingit ng isang malaking krisis pinansyal. "This is a disaster," sabi ng isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Paano nangyari ito, Amelia? Hindi ba't ikaw mismo ang nag-aproba ng investment na ito?" Lahat ng mata ay napunta kay Amelia. Ramdam niya ang pressure, ang pagdududa. Ito na ang simula ng bitag na inihanda para sa kanya. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, ginawa niya ang eksaktong sinabi ni David. Nagpanggap siyang mahina. Hindi ko alam," sabi niya. Ang boses ay sinadya niyang gawing nanginginig.
Ang akala ko, ayos ang lahat. Miguel assured me. Dito na pumasok si Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pekeng pag-aalala. Huwag nating sisihin si Amelia. Lahat tayo ay nagulat sa pangyayaring ito. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin ito masosolusyunan. Isang mahabang diskusyon ang naganap. Ang mga board members ay nagtatalo, nagtuturuan. Si Amelia ay nanatiling tahimik sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay ipinapakitang puno ng pagkalito at takot. Isang perpektong pagganap bilang isang reynang na wala ng kontrol sa kanyang kaharian. Pagkatapos ng meeting, nilapitan siya ni Isabel. Ang mukha nito ay puno ng pekeng simpatya. Ma'am Amy, huwag po kayong mag-alala ng sobra. Malambing na sabi nito, hinahawakan pa ang kanyang braso. Masyadong malaki ang problemang ito para sa inyo. Baka kailangan nyo na pong ipaubaya sa iba ang pagdedesisyon. Hayaan nyo na po si Sir Miguel ang humawak nito. Para rin po ito sa inyo. Ang bawat salita ni Isabel ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sampalin ang mapagpanggap na mukha nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ngumiti lamang siya ng mapait. Siguro nga, Belle. Siguro nga pagod na ako. Nang gabing iyon, sa isang lihim na pag-uusap sa telepono, binalangkas nila ni David ang kanilang kontraplano. They're painting you as a weak and incompetent leader, sabi ni David. Gagamitin nila ang peking krisis na ito para pilitin kang ibigay ang kontrol kay Miguel. Ang susunod nilang hakbang ay ang pagpapakita na si Miguel lang ang tanging pag-asa ng kumpanya. At ano ang gagawin natin? Tanong ni Amelia. Ibibigay natin sa kanila ang gusto nila. Sagot ni David, may talino sa boses. Hahayaan natin silang isipin na kinagat mo ang pain. Magpapakita ka ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ay unti-unti kang papayag sa kanilang mga suhestiyon. Hahayaan natin silang ihanda ang lahat para sa pinakahuling pag-atake, ang pagpirma mo sa mga dokumento ng paglilipat ng kapangyarihan. At sa araw na yon, sa harap ng lahat, doon natin ilalabas ang lahat ng ating baraha. Isang mapanganib na plano, isang malaking sugal. Ngunit ito na lang ang tanging paraan. Kinabukasan, sa kanilang mansyon, nilapitan siya ni Miguel habang nagkakape siya sa hardin. Umupo ito sa tabi niya. Ang mukha ay seryoso. Mahal, malumanay nitong simula. Alam kong nahihirapan ka na, nakikita ko. At nasasaktan akong makita kang ganito. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Hayaan mo na akong tulungan ka. Hayaan mong ako na ang sumalo ng problema. Para sa'yo, para sa kumpanya. Tumingin si Amelia sa mga mata nito. Ang mga mata ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ngayon, wala na siyang makita, kundi kasakiman. Ngunit ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata ay totoo. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa tindi ng kataksilang kanyang nasasaksihan. Natatakot ako, Miguel. Inamin niya. Ang boses ay basag. Natatakot akong mabigo. Baka tama sila. Baka hindi ko na kaya. Kaya mo, sabi ni Miguel. Niyayakap siya. Pero hindi mo kailangang gawin mag-isa. Nandito ako. Ibigay mo sa akin ang tiwala mo. Ililigtas ko ang kumpanya ng pamilya mo. Ang kumpanya ng pamilya ko na gusto mong nakawin. Isip ni Amelia. Humiwalay siya sa yakap at pinunasan ng kanyang mga luha. Tumingin siya kay Miguel, isang tinging puno ng pekeng pagsuko. Sige Miguel, naniniwala ako sa'yo. Iligtas mo ang kumpanya ng pamilya ko. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Miguel. Isang ngiting mabilis din nitong itinago. Inakala nitong nakuha na niya ang kanyang gusto. Hindi niya alam, nakakatapak pa lang niya sa unang bahagi ng bitag na inihanda para sa kanya. Kinagabihan, bago matulog, inilapag ni Miguel ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kanyang nightstand. Basahin mo to, mahal, sabi nito.
Ito ang proposal ko, ang solusyon sa lahat. At sa dulo, nandoon ang kailangan kong pirma mo para masimulan ko ng ayusin ang lahat. Tiningnan ni Amelia ang folder. Ang titulo ay malinaw. Deed of Assignment and Transfer of Corporate Control. Pirmahan mo ito, mahal ko. Bulong ni Miguel sa kanyang tainga. At matatapos na ang lahat ng problema mo. Tumango si Amelia. Ang kanyang puso ay kumakabog hindi sa takot, kundi sa pananabik. Ang bitag ay handa na. Ang kailangan na lang ay hintayin ang ahas na tuluyang pumasok. Ang gabi, bago ang board meeting ay naging isa sa pinakamahabang gabi sa buhay ni Amelia. Hindi siya makatulog. Kahit anong gawin niya, hindi niya maalis sa isip ang imahe ng folder na nasa ibabaw ng kanyang nightstand. Ang Deed of Assignment and Transfer of Corporate Control. Sa loob niyon, nakalagay ang kapirasong papel na kailangan niyang pirmahan para tuluyang mawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang mana, ang kumpanya ng kanyang pamilya, ang kanyang dignidad. Ngunit hindi iyon ang pinakanahirapan si Amelia. Ang mas masakit ay ang pagpapatuloy ng pag-arte. Ang pakikitungo kay Miguel na parang walang nangyayari. Ang pagpapanggap na mahal pa rin niya ito, na nagtitiwala pa rin siya dito. Bawat ngiti, bawat yakap, bawat mahal kita, ay tila isang malaking kasinungalingan na dumudurog sa kanyang puso. Sa ganitong kalagayan, sinimulan ni Amelia ang kanyang araw. Naghanda siya ng almusal para kay Miguel. Sinigurong maayos ang kurbata nito at binigyan ito ng halik. Bago ito umalis papuntang opisina, ginawa niya ang lahat ng ito na para bang isa siyang robot. Walang emosyon, walang kaluluwa. Ngunit pagkasara ng pinto, bumigay na ang kanyang maskara. Napahawak siya sa mesa, pinipigilan ang sariling maiyak. Ang bigat ng sitwasyon ay halos hindi niya makayanan. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono. Si David. "Ma'am, may nahanap ako." Sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. Isang bagay na maaaring makapagpabago sa lahat. Nagkita sila sa isang maliit na park malapit sa kanilang mansyon. Mabilis na ipinakita ni David ang isang dokumento. Isang lumang birth certificate. "Tingnan niyo ang pangalan ng ama ni Miguel," sabi ni David. Hindi ito tugma sa pangalan ng taong kinilala niyang ama sa lahat ng mga legal na dokumento. Kumunot ang noo ni Amelia. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Ibig sabihin, hindi tunay na anak ni Miguel ang kanyang ama," paliwanag ni David. "Base sa investigasyon ko, ang tunay niyang ama ay isang makapangyarihang negosyante na may matagal ng alitan sa pamilya Reyes." Nanigas si Amelia sa kanyang kinatatayuan. Lahat ng piraso ay tila naglalagay sa lugar. Ang matagal ng alitan. Ang biglaang pagpasok ni Miguel sa buhay niya. Ang planong pagkuha ng Valencia Holdings. Ito pala ang buong plano. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paghihiganti. "Ginamit lang ako ni Miguel para makapaghiganti sa pamilya ko?" tanong ni Amelia. Ang boses ay halos hindi marinig. Tumango si Dave. "Mukhang ganun nga, ma'am." "At si Isabel? Siguro ay kasama rin sa plano mula pa noon." Ang sakit ay bumalik ng mas matindi kaysa dati. Hindi lang siya niloko. Ginamit siya para sirain ang kanyang pamilya, para durugin ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. "May isa pa," sabi ni David, ang boses ay puno ng pag-aalala. "May nakita akong komunikasyon sa pagitan ni Miguel at ng isang kilalang journalist. Mukhang may plano silang maglabas ng isang artikulo na sisiraan ang pangalan ng iyong ama. Isang artikulo na magbubunyag ng isang lihim na matagal nang tinatago ng pamilya Reyes." Isang lihim? Anong lihim? Hindi maintindihan ni Amelia. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong niya. "Mukhang may isang malaking pagkakamali ang iyong ama noon," paliwanag ni David. "Isang maling desisyon na naging sanhi ng pagkalugi ng maraming tao. Itinago ang katotohanan, ngunit lumalabas na may mga ebidensya na nagpapakita na alam ng iyong ama
ang tungkol sa panganib, ngunit hindi siya kumilos. Naramdaman ni Amelia na parang gumuho ang kanyang mundo. Hindi niya kayang paniwalaan ang kanyang ama, ang taong pinakamamahal at pinagkakatiwalaan niya, ang kanyang bayani. Magagawa niyang magsinungaling? Magagawa niyang saktan ang ibang tao para sa kanyang sariling pakinabang? Hindi, hindi maaari, sabi ni Amelia, umiiling. Hindi siya ganon. Alam ko ang aking ama. Hindi niya gagawin yon. Ma'am, kailangan nating maging handa, sabi ni David. Kung lalabas ang artikulong ito, masisira ang pangalan ng iyong pamilya. Mawawala ang lahat. Wala na akong pakialam sa pangalan ng pamilya ko. Biglang sigaw ni Amelia. Ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Wala na akong pakialam sa pera. Ang gusto ko lang malaman ay ang katotohanan. Totoo ba ito, David? Totoo bang nagawa ito ng aking ama? Tumingin si David sa mga mata ni Amelia, puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay. Ma'am, hindi ko alam ang katotohanan. Ngunit alam ko na matapang ka, na kaya mong harapin ang kahit anong pagsubok at hindi kita hahayaang mag-isa sa laban na ito. Umuwi si Amelia sa mansyon na parang isang taong walang kaluluwa. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hininga ay masakit. Ang mundo ay tila umiikot sa kanyang paligid at hindi niya alam kung ano ang totoo at ano ang hindi. Pagpasok niya sa kanilang silid, nadatnan niyang naghihintay si Miguel. May hawak itong folder, ang parehong folder na nakalagay sa kanyang nightstand. Mahal, sabi nito, lumalapit sa kanya. Handa ka na ba? Tiningnan siya ni Amelia sa mga mata. Nakita niya roon ang tagumpay, ang kayabangan. Wala ng pagmamahal, wala ng pagsisisi. Ano inong nasa folder na yan, Miguel? Tanong niya. Ang boses ay mahina, halos pabulong. Nagkibit balikat si Miguel. Alam mo na, ang kinabukasan ng Valencia Holdings, ang kinabukasan natin. At ano ang kapalit? Kapalit? Nagtatakang tanong ni Miguel. Ang ibig mo bang sabihin ay ano ang kapalit para sa'yo? Bibigyan kita ng isang maayos na buhay. Hindi ka na mag-aalala tungkol sa kahit ano. Hahayaan kitang magbakasyon, humilom, magpakasaya. At ano naman ang kapalit para sa'yo? Napatawa si Miguel, isang tawang malamig na nagpakilabot kay Amelia. Ang lahat, sabi nito. Ang lahat ng nararapat sa akin. Lumapit si Miguel kay Amelia, hawak ang kanyang kamay. Idinampi nito ang folder sa kanyang dibdib. Pirmahan mo to, mahal. Bulong nito. At matatapos na ang lahat ng problema mo. Nakatingin lang si Amelia sa mga mata ni Miguel. Sa sandaling iyon, nalaman niya ang lahat. Ang katotohanan, ang kasinungalingan, ang plano, ang galit, ang paghihiganti. Lahat. Naramdaman ni Amelia na nauubusan siya ng lakas. Naramdaman niyang hindi na niya kaya. Naramdaman niyang nawala na ang lahat. Tumalikod si Amelia at naglakad papunta sa balkonahe. Ang gabi ay madilim. Walang bituin, walang buwan. Tanging ang malamig na hangin ang dumadampi sa kanyang mukha. Sa kanyang isipan, naghalo ang mga alaala. Ang mga ngiti ni Miguel, ang mga salita ni Isabel, ang babala ng bata, ang mukha ni David, ang nangiti ng kanyang ama. Lahat ay nagsasama-sama sa isang malaking kaguluhan. Naramdaman niya ang kanyang katawan na nanginginig. Nakaramdam siya ng matinding sakit. Hindi ko na kaya to, bulong niya sa sarili. Amelia, narinig niya ang boses ni Miguel sa kanyang likuran. Dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. Huwag kang mag-alala, malambing na sabi nito. Malapit na matapos ang lahat. Tumayo si Amelia sa gilid ng balkonahe. Tumingin siya sa ibaba, sa madilim na kalsada, mataas, nakakatakot. Amelia, anong ginagawa mo? Lumapit si Miguel, hinahawakan ang kanyang braso. Huwag kang lalapit, sabi ni Amelia. Ang boses ay nanginginig. Amelia, anong nangyayari sa'yo?
Hindi kita maintindihan. Huwag kang magkunwari, Miguel, sabi ni Amelia. Alam mo ang lahat. Alam mo ang ginawa mo. Alam mo kung sino ka talaga. Napahinto si Miguel. Naramdaman ni Amelia ang paghigpit ng kanyang kamay sa kanyang braso. Ano ang sinasabi mo? Tanong nito. Huminga ng malalim si Amelia. Alam ko na ang lahat, Miguel. Alam ko na hindi mo ako mahal. Alam kong ginagamit mo lang ako. Alam kong gusto mong nakawin ang lahat sa akin. Hindi sumagot si Miguel. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang muka ay puno ng galit. At alam ko rin na pagpapatuloy ni Amelia, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Alam ko rin na nagawa ng aking ama ang isang bagay na hindi tama at handa akong harapin ang kahit anong mangyari. Nakita ni Amelia ang pagkabigla sa mukha ni Miguel. Ito ang naging huling straw, ang artikulo tungkol sa kanyang ama. Ang panghuling atake na tuluyan siyang sisirain. Paano mo nalaman? Tanong ni Miguel. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi sumagot si Amelia. Tiningnan niya si Miguel sa mga mata. Isang matagal at malalim na tingin. At sa sandaling iyon, nagpaalam na siya sa lalaking minsan niyang minahal. Paalam, Miguel, sabi niya. At pagkatapos, binitawan niya ang kanyang sarili. Ang mensaheng iyon ay parang isang life raft na inihagis sa isang taong nalulunod sa gitna ng isang maalong dagat. Ang mga simpleng salita, "Huwag kang susuko, ma'am. Nasa likod mo kami," ay tumagos sa pader ng sakit at kawalan ng pag-asa na bumabalot kay Amelia. Hindi siya nag-iisa. May David. May isang taong naniniwala pa rin sa kanya na handang lumaban kasama niya. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na alisin ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pagod at sakit ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may kaakibat na itong isang munting kislap ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban. Hindi niya maaring hayaan na ang huling alaala sa kanya ay ang isang babaeng talunan. Kailangan niyang bumangon para sa kanyang ama. Anuman ang katotohanan sa likod ng mga akusasyon, para kay David at sa pamilya nito, at higit sa lahat, para sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung paano, ngunit kinailangan niyang makalabas ng bahay. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo kay Miguel, sa mga pader ng mansyon na tila unti-unting sumasakal sa kanya. Nagdahilan siyang kailangan niyang bumili ng gamot para sa kanyang migraine. Isang kasinungalingang madaling pinaniwalaan ni Miguel na ngayon ay abala na sa pag-aahahanda para sa kanyang tagumpay kinabukasan. Nagmaneho si Amelia nang walang tiyak na patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa kanyang paningin na parang mga makukulay na guhit lamang. Ang kanyang isip ay blanko, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula nang tumibok ng may ritmo, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang namumuong determinasyon. Ipinart niya ang kanyang sasakyan malapit sa isang parke at naglakad-lakad. Ang malamig na hangin ng gabi ay bahagyang gumising sa kanyang diwa. Naupo siya sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Pinapanood ang mga sasakyang dumaraan. Sa bawat sasakyan, may mga taong may kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang laban. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi siya naiiba. "Ma'am?" Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Paglingon niya, nakita niya si Lito, ang bata na nagsimula ng lahat. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Hawak-hawak ang mga huling piraso ng lottery ticket na paninda nito para sa araw na yon. "Lito?" Gulat na tanong ni Amelia. "Kayo po pala, ma'am," sabi ng bata. May ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo at walang halong pagkukunwari. "Gabi na po. Bakit po kayo nandito?" "Nagpapahangin lang, iho," sagot ni Amelia. Pinipilit ding ngumiti. Lumapit ang bata at naupo sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Tumingin lang din ito sa mga dumaraang sasakyan. Ang kanilang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay puno ng isang hindi maipaliwanag na pangunawa. "Kamusta na ang nanay mo?"
Tanong ni Amelia. Binabasag ang katahimikan. Mabuti na po siya, ma'am. Masiglang sagot ni Lito. Salamat po kay Kuya David. Sabi po niya, magpagaling daw po si nanay. Sabi niya, aalagaan niya kami. Ang pagmamalaki sa boses ng bata para sa kapatid nito ay hindi maikakaila. Napangiti si Amelia. Isang totoong nangiti sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Ang kabutihan ay umiiral pa rin pala. Ang pag-asa ay totoo. Iho, sabi ni Amelia. Salamat. Kumunot ang noo ni Lito. Para saan po, ma'am? Sa lahat, sabi ni Amelia. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na niya itinuloy. Hindi na kailangan. Kinuha ni Lito ang isang piraso ng lottery ticket mula sa kanyang bulsa. Ito na ang pinakahuli. Inabot niya ito kay Amelia. Para po sa inyo, sabi ng bata. Para suwertehin po kayo bukas, ma'am. Tinitigan ni Amelia ang kapirasong papel sa kanyang kamay. Ang mga numero, ang pangako ng isang malaking premyo, ng isang biglaang pagbabago ng kapalaran. Ngunit para sa kanya, ang tiket na yon ay higit pa sa pera. Ito ay simbolo. Isang simbolo ng pag-asa na nagmula sa isang taong halos walang-wala sa buhay. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may mga taong handang magbahagi ng kanilang munting liwanag. Salamat, Lito, sabi ni Amelia. Ang boses ay puno ng sinseridad. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Pangako, babawi ako sa inyo, ng kuya mo. Umuwi si Amelia na may bagong lakas. Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay napalitan ng isang matatag na kapasyahan. Ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Pagdating niya sa mansyon, dumiretso siya sa kanyang study. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si David. David, sabi niya, ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Ituloy natin ang plano. Sigurado po kayo, ma'am? Tanong ni David. May bahid ng pag-aalala sa boses. Oo, sagot ni Amelia. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Ngunit ngayon, nakikita na niya ang mga bituin. Hahayaan ko silang isipin na panalo na sila. Hahayaan ko silang dalhin ako sa mismong bingit ng pagkatalo. At doon, sa harap ng lahat, ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ang reyna. Ano po ang gagawin natin sa mga akusasyon laban sa inyong ama? Huminga ng malalim si Amelia. Ito ang pinakamabigat na desisyon. Haharapin natin ang katotohanan, David. Anuman yon. Pero hindi natin hahayaang gamitin ito ng mga taong tulad ni Miguel para sa kanilang pansariling interes. The board meeting will proceed as planned. Ihanda mo na ang lahat ng ebidensya at ihanda mo na rin si Lito. Masusunod po, ma'am. Pagkababa ng telepono, tumayo si Amelia at lumapit sa bintana. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng talunan at puno ng takot. Ito ay isang babaeng nasaktan ngunit hindi nasira. Isang babaeng handa nang bawiin ang lahat ng inagaw sa kanya. Handa na ako. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, pumasok si Amelia Reyes Valencia sa boardroom ng Valencia Holdings. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat. Ang kanyang presensya ay hindi maikakaila. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya. Nakita niya si Miguel at si Isabel, parehong nakangiti. Mga ngiting puno ng kasakiman at tagumpay. Naupo siya sa kanyang upuan sa dulo ng mahabang mesa. Sa kanyang harapan, nakalatag na ang mga dokumento, ang kontrata, ang kanyang hatol. Kalmado niyang kinuha ang isang mamahaling pluma mula sa kanyang bag. Tumingin siya kay Miguel. Ngumiti siya. Isang nangiting hindi nabasa ni Miguel. Isang nangiting nagsasabing, "Game over." Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay halos mabibingi. Ang tanging maririnig
ay ang mahinang ugong ng air conditioning system at ang tunog ng mga papel na inililipat. Ang mga miyembro ng board ay nakaupo ng tuwid. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Naghihintay sa resulta ng krisis na gumugulat sa pundasyon ng kanilang kumpanya. Sa isang tabi, si Miguel Valencia ay nakatayo. Ang kanyang postura ay nagpapakita ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Amelia na para bang isang lobong naghihintay sa pagsuko ng kanyang biktima. Sa tabi niya, si Isabel Garcia na may isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Handa ng saksihan ang pagbagsak ng babaeng matagal na niyang kinaiinggitan. Si Amelia ay nakaupo sa dulo ng mesa, ang reyna sa kanyang trono, ngunit isang reynang inaasahan ng lahat na magpapatanggal ng sariling korona. Sa kanyang harapan ay ang dokumento, isang makapal na Deed of Assignment and Transfer of Corporate Control, ang huling sagabal sa plano nina Miguel at Isabel. Kung wala ng ibang pag-uusapan, sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng pekeng kabigatan. Siguro ay oras na para gawin ang nararapat para mailigtas ang kumpanyang ito. Amelia, mahal? Ang lahat ng mata ay muling napunta kay Amelia. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ang kanyang mukha ay kalmado. Isang katahimikang hindi nila inaasahan. Dahan-dahan niyang kinuha ang pluma. Inalis niya ang takip nito. Ang bawat galaw niya ay sinadya, mabagal, na nagpapataas ng tensyon sa silid. Inilapit niya ang dulo ng pluma sa papel, sa espasyong nakalaan para sa kanyang pangalan. Nakita niya ang paglaki ng ngangam ng ngiti sa mukha ni Miguel. Naramdaman niya ang hiningang pinipigilan ng lahat. 1 milimetro na lang ang layo ng tinta sa papel. At pagkatapos, huminto siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang pluma. Itinaas niya ang kanyang tingin, hindi na may mga matang puno ng takot o pagsuko, kundi may mga matang nagliliyab na parang apoy. Tumingin siya ng diretso kay Miguel. Sa tingin mo ba ganun lang kadali yon, Miguel? Tanong din niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, malamig, at puno ng kapangyarihan. Kumunot ang noo ni Miguel. Anong ibig mong sabihin, Amelia? Huwag mo nang pahirapan ang lahat. Isang nangiti, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amelia. Pahirapan? Miguel, ngayon pa lang tayo magsisimula. Sa hudyat na yon, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom. Pumasok si David Santos. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang 2 unipormadong security guard at ang personal na abogado ni Amelia, si Attorney De La Cuesta. Ang biglaang pagpasok nila ay nagdulot ng kaguluhan. Ang mga miyembro ng board ay napatayo. Anong ibig sabihin nito? Galit na tanong ni Miguel. Ang mukha ay namumula. Sino ka para basta-basta na lang pumasok dito? Siya si David Santos, sagot ni Amelia. Tumatayo na rin mula sa kanyang upuan. Ang aking pinagkakatiwalaang internal auditor. At mayroon siyang ilang bagay na gustong ibahagi sa inyong lahat. Sa isang senyas mula kay David, ang malaking screen sa likod ng conference table na kanina'y nagpapakita ng mga financial charts ay biglang nag-iba ng imahe. Lumabas dito ang mga kopya ng mga bank statement, mga email, mga litrato ni na Miguel at Isabel noong kolehiyo. Sa mga nagdaang linggo, simula ni David, ang boses ay malinaw at profesional. Nagsagawa kami ng isang masusing investigasyon sa mga financial activities ni Mr. Miguel Valencia at ng kanyang kasabwat, si Miss Isabel Garcia. Ang mukha ni na Miguel at Isabel ay biglang namutla. Isa-isang ipinakita ni David ang mga ebidensya. Ang mga pekeng ulat tungkol sa naluging investment sa Europa. Ang mga lihim na bank account sa ibang bansa kung saan unti-unting inililipat ang pera ng kumpanya. Ang mga email na naglalaman ng kanilang detalyadong plano para sirain ang reputasyon ni Amelia at ng kanyang ama. At pagkatapos, ang huling ebidensya, isang audio file.
Masyadong mabuti ang puso ng asawa ko. Masyado siyang nagtitiwala. Iyon ang kahinaan niya. Ang boses ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at hindi maikakaila. Sinundan ito ng boses ni Isabel, malandi at puno ng panunuya. Ang katahimikan ay nabasag ng mga bulungan ng pagkabigla at galit mula sa mga board members. Ito'y kasinungalingan. Gawa-gawa lang ang lahat ng yan. Sigaw ni Miguel. Ang pagiging kalmado ay tuluyan ng nawala. Talaga ba? Tanong ni Amelia. Lumalakad palapit sa kanya. Kung ganon, baka kilala mo ang taong ito. Muling bumukas ang pinto. Pumasok si Lito, akay-akay ng isang security guard. Ang bata ay takot, ngunit sa kanyang mga mata ay may determinasyon. Tumingin si Amelia sa bata. Lito, huwag kang matakot. Sabihin mo sa kanila kung ano ang nakita at narinig mo. Nanginginig ang boses. Itinuro ni Lito sina Miguel at Isabel. Sila po yung nag-uusap sa kotse. Sabi po nila, lolokohin daw po nila si Ma'am Amelia. Kukunin daw po nila ang lahat. Iyon na ang huling pako sa kanilang kabaong. Mga walang hiya. Sigaw ng isa sa mga board member. Security! Arestuhin ang mga yan. Utos ng isa pa. Lumapit ang mga gwardiya kina Miguel at Isabel. Nagpumigla si Miguel. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Amelia, magbabayad ka para dito. Tiningnan lamang siya ni Amelia. Ang mga mata ay walang emosyon. Tapos na ang laro, Miguel. Hinila ng mga gwardiya ang dalawa palabas ng silid. Ang kanilang mga sigaw ng pagtanggi at pagbabanta ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang mawala. Nang bumalik ang katahimikan, hinarap ni Amelia ang board. Patawarin ninyo ako sa kaguluhang ito, sabi niya. Ang boses ay puno ng kapangyarihan. Inaamin ko, nagkamali ako sa pagtitiwala. Ngunit tinitiyak ko sa inyo, sa araw na ito, isang bagong kabanata ang magsisimula para sa Valencia Holdings. Isang kabanata ng katapatan, katatagan at pagbangon. Walang nagsalita. Tanging ang mga tingin ng paghanga at respeto ang isinukli sa kanya. Lumapit si Amelia sa bintana at tumingin sa labas, sa syudad, na minsan nang naging simbolo ng kanyang kabiguan. Ngayon, ito ay simbolo na ng kanyang tagumpay. Ang bagyo ay tapos na, ngunit alam niyang ang paglilinis pagkatapos nito ay ngayon palang magsisimula. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malaking ipu-ipo ng mga gawain para kay Amelia. Ang balita tungkol sa tangkang corporate takeover sa Valencia Holdings at ang pagkakaaresto kay Miguel Valencia at Isabel Garcia ay kumalat na parang apoy. Naging laman ito ng bawat pahayagan, bawat programa sa telebisyon at bawat sulok ng social media. Ang kumpanya ay nasa gitna ng isang malaking eskandalo at si Amelia, bilang pinuno nito, ang nasa sentro ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagtago. Hindi siya nagpakita ng kahinaan. Sa halip, buong tapang niyang hinarap ang lahat. Ang unang hakbang ay ang pagharap sa media. Sa isang press conference na dinaluhan ng daan-daang mamamahayag, tumayo si Amelia sa entablado, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang leader. Oo, naganap ang isang malaking pagtatangka na sirain ang pundasyon ng aming kumpanya. Simula niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Umaling-awngaw sa buong bulwagan. Oo, ito ay isinagawa ng mga taong pinagkatiwalaan ko. At oo, ito ay isang masakit na karanasan, hindi lang para sa akin, kundi para sa bawat empleyado ng Valencia Holdings. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay tinititigan ng bawat kamera. Ngunit hayaan ninyong linawin ko ang isang bagay. Ang Valencia Holdings ay hindi si Miguel Valencia. Ang Valencia Holdings ay hindi isang kumpanyang itinayo sa panlilinlang. Ito ay itinayo sa dugo.
pawis at integridad ng aking ama, si Don Ricardo Reyes. At sa araw na ito, ipinapangako ko sa harap ninyong lahat na ibabalik natin ang tiwala na sinubukan nilang sirain. Mas magiging matatag kami, mas magiging malakas. Ang bagyo ay tapos na at kami ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng malakas na impresyon. Ang dating imahe ng isang mahinang byuda ay napalitan ng isang babaeng puno ng kapangyarihan at determinasyon. Pagkatapos ng press conference, sunod-sunod na mga pagpupulong ang kanyang dinaluhan para muling ayusin ang kumpanya at siguruhin ang katapatan ng mga empleyado at investors. Ito ay isang nakakapagod na proseso, ngunit sa bawat hakbang, naramdaman ni Amelia na unti-unti niyang nababawi hindi lang ang kanyang kumpanya, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Isang hapon, sa gitna ng kanyang abalang schedule, pinuntahan niya si David sa opisina nito. Ang lalaki ay abala rin. Tinutulungan siyang ayusin ang pinsalang idinulot ng mga transaksyon ni Miguel. David, tawag ni Amelia mula sa pinto. Tumingala si David at ngumiti. Ma'am Amy, tuloy po kayo. Naupo si Amelia sa upuan sa tapat ng mesa ni David. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakaramdam siya ng kapayapaan. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo, David. Sinsero niyang sabi. Utang ko sa iyo ang lahat ng ito. Umiling si David. Wala po yon, ma'am. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. At may utang na loob din po ako sa inyo. Dahil sa inyo, natagpuan kong muli ang pamilya ko. Kamusta na ang nanay mo? At si Lito? Ang nanay po ay patuloy na lumalakas sa ospital. Masayang balita ni David. At si Lito? Ayaw na pong bumitaw sa mga libro. Sabi niya, gusto niyang maging kasing galing ng kuya niya paglaki niya. Isang malambot na ngiti ang sumilay sa labi ni Amelia. David, gusto kong ako na ang sumagot sa lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng nanay mo at gusto ko ring pag-aralin si Lito sa pinakamagandang eskwelahan. Akmang tatanggi si David, ngunit itinaas ni Amelia ang kanyang kamay. Huwag kang tumanggi. Hindi ito bayad. Ito ay pasasalamat. Si Lito ang nagsimula ng lahat. Ang tapang ng batang yon ang nagligtas sa akin. Ito na ang pinakamaliit na bagay na magagawa ko. Walang nagawa si David kundi tumango. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Amelia sa mansyon, naramdaman niya ang kakaibang bigat. Ang bahay ay malaki at tahimik. Bawat sulok ay may alaala ni Miguel. Ang kanilang mga tawanan sa sala, ang kanilang mga hapunan sa hardin, ang kanilang mga pangarap sa loob ng kanilang silid. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Ang lahat ay nasa ayos pa rin, na para bang babalik si Miguel anumang oras. Lumapit siya sa kanyang closet. Sa loob, nakasabit pa rin ang mga damit ni Miguel. Kinuha niya ang isa sa mga ito, isang formal na suit. Naamoy pa rin niya ang pabango nito. Sa isang iglap, bumalik ang sakit. Hindi ang galit, kundi ang lungkot. Ang panghihinayang para sa isang pag-ibig na inakala niyang totoo. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit isa lang. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Kumuha siya ng isang malaking kahon. Isa-isa niyang tiniklop ang mga damit ni Miguel at inilagay sa loob. Kinuha niya ang mga picture frame sa kanyang nightstand at sa bawat sulok ng silid. Ang kanilang larawan sa kasal, sa mga bakasyon, sa mga selebrasyon, lahat ay inilagay niya sa kahon. Ang huli niyang tinanggal ay ang pinakamalaking larawan na nakasabit sa pader sa tapat ng kanilang kama. Ang kanilang wedding portrait. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang masayang mag-asawa na nakangiti sa larawan ay parang mga estranghero na ngayon. Dahan-dahan, ibinaba niya ito. Isinara niya ang kahon at tinulak ito sa pinakasulok ng bodega. Isang simbolikong pagtatapos. Bumalik siya sa silid. Mas maluwag na ngayon, mas maliwanag.
Humiga siya sa kama. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kanya na ulit ito. Kanyang-kanya. Bago siya matulog, may isang huling tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Ano na ang susunod? Tumingin siya sa bintana, sa siyudad ng Makati na kumikinang sa dilim. Ngumiti siya. Hindi niya pa alam ang sagot. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot sa kawalan ng kasiguraduhan. Sa halip, naramdaman niya ang pananabik. Ang pananabik para sa isang bagong simula, lumipas ang 6 na buwan. Ang dating sugat sa puso ni Amelia ay unti-unti nang naghilom. Hindi ito tuluyang nawala. Mananatili itong isang peklat, isang paalala ng isang masakit na nakaraan. Ngunit hindi na ito kumikirot. Ito ay naging isang marka ng kanyang katatagan, isang testamento ng kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkakalugmok. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Valencia Holdings ay hindi lang nakabangon, kundi mas lalo pang lumago. Ang eskandalo ay napalitan ng mga balita tungkol sa mga bagong programa ng kumpanya para sa mga empleyado, mga bagong inobasyon, at isang renewed commitment sa corporate social responsibility. Ang imahe ni Amelia Reyes Valencia ay naging simbolo ng integridad at matatag na pamumuno sa mundo ng pagnenegosyo. Isang maaraw na hapon, sa halip na nasa loob ng kanyang marangyang opisina, si Amelia ay nasa isang masikip ngunit masayang lugar sa puso ng Barangay San Roque. Ito ang araw ng inaugurasyon ng Angelo Foundation, isang organisasyong kanyang itinatag na naglalayong tulungan ang mga batang lansangan sa pamamagitan ng edukasyon at livelihood programs. Ipinangalan niya ito sa bata na hindi lang nagligtas sa kanya, kundi nagturo rin sa kanya ng tunay na kahulugan ng tapang. Sa entablado, habang nagbibigay siya ng kanyang talumpati, natanaw niya sa mga manunood ang pamilyar na mga mukha. Si David, na ngayon ay kanyang kanang kamay, at Chief Operating Officer, ay nakatayo ng may pagmamalaki. Sa tabi nito ay ang kanilang ina, na ngayon ay malakas na at may ngiti sa mga labi. At sa harapan, nakaupo si Lito. Malusog na si Lito, nakasuot ng malinis na puting uniforme mula sa pribadong paaralan na kanyang pinapasukan. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng saya at pag-asa. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nginitian siya ng bata. Isang ngiting nagpainit sa puso ni Amelia. Marami ang nagtatanong sa akin kung bakit ko ito ginagawa. Sabi ni Amelia sa mikropono, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Ang sagot ay simple. Dahil minsan sa aking buhay, noong ako ay nasa pinakamadilim na bahagi ng aking paglalakbay, isang bata mula sa lugar na ito ang nag-abot sa akin ng liwanag. Ipinakita niya sa akin na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa yaman at ang tapang ay hindi nakikita sa estado sa buhay. Tumingin siya ng diretso kay Lito. Itinuro niya sa akin na kahit ang pinakamaliit na boses ay may kakayahang baguhin ang mundo. Ang pundasyong ito ay para sa lahat ng mga batang tulad ni Angelo. Isang paalala na ang bawat isa sa inyo ay may halaga, may pangarap na karapat-dapat abutin at may kakayahang maging bayani sa sarili ninyong kwento. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng masigabong palakpakan. Bumaba siya ng entablado at agad siyang nilapitan ni Lito. Ma'am Amy, masayang bati nito at niyakap siya ng mahigpit. Angelo, ganti ni Amelia, ginugulo ang buhok ng bata. Ang galing mo na sa eskwela, ha? Balita ko, top student ka raw. Namula ang pisngi ni Lito. Salamat po sa lahat, Ma'am Amy. Pangako po, mag-aaral po ako ng mabuti. Lumapit si David at ang kanilang ina. Amelia, maraming salamat sa lahat, sabi ng matanda. Ang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Wala po iyon, ha? Nay, sagot ni Amelia. Pamilya na po tayo. Habang pinapanood niya ang mag-inang masayang nag-uusap at si David na nakatingin sa kanila ng may buong pagmamahal,
Naramdaman ni Amelia ang isang klase ng kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ito ay isang kaligayahang hindi nakasalalay sa isang romantikong pag-ibig o sa material na bagay. Ito ay isang kaligayahang nagmumula sa pagtulong sa kapwa, sa pagkakaroon ng isang tunay na pamilya at sa pagkatagpo sa kanyang sariling lakas. Nang papalubog na ang araw, nagpaalam na si Amelia. Nagmaneho siya papunta sa isang lugar na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Isang mataas na punto sa syudad kung saan tanaw ang buong Metro Manila. Sumandal siya sa kanyang sasakyan, pinapanood ang unti-unting pag-ilaw ng syudad sa ilalim niya. Ang hangin ay sariwa at ang puso niya ay magaan. Hindi na niya iniisip si Miguel o ang sakit na idinulot nito. Ang nakaraan ay bahagi na lang ng kanyang kwento, isang kabanatang isinara na. Ang hinaharap ay isang blankong pahina, naghihintay na sulatan. Hindi niya alam kung ano ang mga susunod na kabanata. Siguro ay muli siyang iibig, siguro ay hindi. Ngunit hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga, buo na ulit siya. Natagpuan na niya ang kanyang sarili, hindi sa pagmamahal ng iba, kundi sa sarili niyang puso. Tumingin siya sa papalubog na araw. Ang kulay kahil na langit ay nagbabadya ng isang bagong umaga. Ngumiti siya. Isang ngiting tahimik, payapa, at puno ng pag-asa. Handa na siya para sa anumang naghihintay sa kanya. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa tapang na ipaglaban ng katotohanan kapag ang tiwala ay lubusang winasak. Kapag ang kasinungalingan ay itinayo sa kasakiman at panlilinlang, darating ang sandaling ito mismo ang magpapabagsak sa mga gumawa nito. Ang kasamaan ay maaaring pansamantalang magtagumpay, ngunit hindi ito kailanman nagwawagi sa huli. Samantala, ang mga pusong nanatiling tapat, may malasakit at handang magsalita kahit sa gitna ng panganib ay nagiging daan ng hustisya at pagbabago. Ang kwentong ito ay paalala na ang integridad at kabutihan ay may kapangyarihang maghilom ng sugat at magtayo muli ng buhay na mas matibay kaysa dati. Sa inyong palagay, hanggang saan ninyo kayang ipaglaban ang tama kapag ang mga taong pinakamalapit sa inyo ang siyang nagkanulo? Naniniwala ba kayo na ang katotohanan ay laging nakakahanap ng paraan upang lumabas? Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig at pagsuporta. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon, ligtas at matatag. Ano ang aral mula sa kwentong ito ang pinaka nag-iwan ng marka sa inyong puso?